Nanloloko na, nakakaperwisyo pa sa kita. Yan ang idinaraing ng ilang establishmento dahil sa naglipa ng mga peking PWD IDs. At ayon sa Department of Finance, abot ang epekto nito hanggang sa kita ng gobyerno. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita live. Daniel? Joshua, inimbestigahan nga ng Senate Committee on Ways and Means sa mga napaulat na fake PWD IDs at napag-alaman sa pagdinig na nakakaapekto nga ito sa kita ng gobyerno. Saan naabot ang 500 hanggang 2,500 pesos mo? Sa Valenzuela City, dumaraing ang LGU matapos ang ilang nabibisto nila na peking persons with disability ID. Lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means na sa halagang yan, may mabibili ka na sa lugar. How much raw ang bayad per ID? Ang pinakamaliit po ay 500 to 25 po. May mga lumalapit, naga-house to house. Then, isa po yon. Then, online, nakuha po nila. In other words, may naglalako Opo. nung fake PWD ID. Yes po. Pero ang claim nila, akala nila Totoo po. So parang racket nila. Yes po. Pero pinakita ng Valenzuela LGU sa pagdinig ang pagkakaiba ng peke sa orihinal na PWD ID. Bilyong piso ang pinaniniwalaang nawala sa kita ng gobyerno dahil sa mga peking PWD ID. Ayon yan kay Senator Sherwin Gatchalian. Ako, my experience, to be honest about it, may mga kaibigan ako na manginginom pero may PWD IDs. No? Gabi-gabi, inom ng inom, gabi-gabi, gimmick ng gimmick, pero may PWD ID. 88.2 billion pesos in terms of leakage is happening in our economy. Meaning, 88 billion is supposed to go to government if they are legitimate, but they're not going to government. No? The 88 billion is in the form of taxes. These fake PWD IDs are really causing a lot of economic damage. Ang bad news, sabi ng Department of Finance, may masamang epekto ito. If there are many fake IDs, it can also translate to higher prices for the general consumers. Because one, these businesses are here to make profit. And if the system is abused with these discounts, then the only way to recoup those losses is by putting a higher price. Nakikita ni Gatchalian na solusyon, pagandahin pa ang teknolohiya para maiwasan ang mga problema katulad nito. Sa Quezon City naman, ang solusyon, mayroong QR code. Upon scanning this QR code, we will also verify whether if the ID is valid or not. As of the moment, this is one of our measures to prevent fake IDs here. At yan muna ang pinakauling update. Balik sa inyo, Joshua. Maraming salamat, Daniel Manalastas.